Alam mo ba kung paano magtanim ng babaeng papaya gaya nito? At ito pa oh. So kung hindi mo alam kung paano ka magtanim ng babaeng papaya, panoorin mo lang po ang aking video at matututunan mo kung paano po. Watch and learn. Okay, so mga ka-Watch and Learn, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Usap ulit po tayo tungkol sa ating mga halaman, tungkol po sa papaya, kung paano po tayo magkakaroon ng babaeng papaya at walang tutubo po na lalaki. Mahalaga lang po ay alam mo kung paano pumili sa pamamagitan ng ugat ng papaya para pagdating ng araw, puro po babae ang tutubo sa iyong bakuran. Sayang po kasi kapag itinanim mo tapos tumubo ay lalaki, sayang po yung pagpapalaki. Kaya ang unang gagawin po natin sa pamamagitan po ng ugat ay malalaman natin kung babae or lalaki ang ating itatanim. Marami po kasing nagdadoubt sa akin na hindi daw totoo yung proseso ko. Hindi daw tama, hindi daw totoo na makikita sa ugat pa lang kung lalaki or babae. Pero ito ay proven and tested ko na po talaga. So yan, nakita nyo po, meron po akong mga alagang papaya dito. Pakikita ko sa inyo kung meron kang makikitang lalaki, iyan po ay puro babae. Tara, puntahan po natin. So ito po yung una kong tanim. So, nakikita nyo naman po, may mga bunga ano. So ibig sabihin, ito po ay babae. Ano? So may bunga siya eh. Oh. Ito naman po yung pangalawa ko. Nakikita mo? Ayan, ang lalaki na po ng bunga. Ayan. Ito po. Yan. Nakita niyo po ba na ang kanyang style ng bulaklak niya? Siya po ay babae. Ito rin po oh. Mga bagong tubo. Siya din po ay babae dahil po sa kanyang bulaklak. Ayan po. Ito pa po oh. Nakita nyo, sa pamamagitan lang po ng kanyang bulaklak ay makikita nyo po na babae siya. So marami pa akong dito, pakikita ko sa inyo. Ito po. Ayan. So kita nyo po yan. Ang kanyang bulaklak po ay paisa-isa, so ibig sabihin babae po yan. Ito, isa po ito. Napakalusog oh. Ang lusog. So nakikita niyo po ba puro babae po ang kanyang bulaklak, di po ba? So marami pa po. Ayan, meron pa po ako dun sa likod mga bagong tanim. Ito pakikita ko sa inyo. So ito po ay bagong tanim ko po yan. Ito, nakita nyo, bagong tanim ko yan. Ayan. Tsaka meron pa po doon. Saan ba yan? Dito. So, ayan po. Mga bagong tanim ko pong papaya yan. At nakikita nyo po ba yon? Ayun. Ayan. So, kita nyo. Papaya din po yan. So, marami akong tanim. Puro babae po yan. Wala po kayong makikitang lalaki. No? Okay, so ganito po kasi yan. So dito po tayo sa aking halamanan. So kaya po ang aking mga halaman ay mga babae. Ganito po yon. So kung nakikita nyo po ito, itong pong binunot ko. So nakita nyo po ba yung ugat niya? Ayan oh. Yung ugat niya pong ito, meron po siyang primary root. So pagkaganyan pong meron siyang primary root, yung mula rito sa kanyang puno na halos kasing laki po pababa. Mahaba po ito, dapat naputol lang. So po yun po ang example ng lalaking papaya. Huwag mo na po itanim yan. Ha? Kasi masasayang lang po ang iyong tanim. Hindi rin naman po bubunga. Ayun.
Yan po yun ha. Tapos ito naman pong pangalawa. Nakita nyo po. Ha? Nakita nyo po na ang kanya pong ugat ay hanggang dito. Wala po akong pinuputol dyan. Binunot ko lang po yan. Tapos nakita ko na wala pong maigsi po ang kanyang pinaka primary root. So ito po yung example na babae po ito. Kaya itatanim ko ito. No? So babae siya. Kaya pag ito ay lumaki at namunga, so ito po yung example na babaeng papaya. No, mga ka-watch and learn. So yan po yung tatandaan. Kita nyo po yung lalaki, mahaba po ang kanyang pinaka primary roots, pero ito po maigsi. Ano po? So ito pwede nyo pong itanim na agad ito. Ha? Pero kami po, ako pong nagtatanim, kapag kakapiraso lang po ang aking mga punla, kagaya nito, so pwede po itong maging babae. Ang gagawin mo lang dito, puputulin mo lang itong primary roots niya, no? Puputulin mo lang, kahit baliin mo na lang ng ganto, di kaya putulin mo ng kutsilyo. So yan, pwede mo nang itanim yan. At pag ito'y lumaki, so magkakaroon po ito ng bunga. So yun lang po ang sikreto. Pero wag mo itatanim siya na hindi mo siya pinuputol. Ang tawag po doon ay pagkakapon. Ano po? So pero ito, dahil marami naman po akong puno na, hindi ko na po ito itatanim. Itong isa lang po ay itatanim ko. Dahil ito po ay nanghihinayang po ako. Kaya sige, tanim po muna natin to. So tandaan nyo po, dito po siya itatanim. Malapit po sa puno ng papaya. So naitanim ko na po siya. Kukuha lang po ako ng tubig. Wait. Ayan, so diligan lang po natin. Ito po yung ating bagong tanim. Diligan lang po natin para recover siya sa stress. Siyempre binunot po natin yan at itinanim. Kaya medyo may stress po talaga yan. Matatanggal po ang ibang dahon yan. Pero pag dating ng araw, buhay din po yan. Madali naman pong buhayin ang papaya. So ayan po mga ka-watch and learn, ganun lang po ang aking pamamaraan para po maging babae po ang aking mga tanim. So, nakikita nyo po ito, so maliit pa po siya, pero nakikita nyo ang lalaki po ng kanyang bunga. So ibang klase po, mahaba po ang bunga nito. Malalaki po ito, pakikita ko po ito sa inyo pagdating ng araw. Ayan, so meron naman pa ako sa dito. Ito naman po ay ibang klase po ng papaya. Ito po yung mga maliliit lang po siya, yung mga pambenta. Pag gustong magtinola, ito po, sakto yan. Pero yung mga pangkain, ayun po talaga. So inaantay ko pa po yung iba. Ito. At saka ito, inaantay ko pa po siyang mamunga, pero malapit na mo, namumulaklak na yan eh. So yun, mga ka-watch and learn, maraming salamat po. Sana po na nabigyan po kayo ng kaunting kaalaman tungkol po sa pagtatanim po ng papaya para hindi po masayang ang inyong pag-aantay. So para maging sigurado po kayo na babae ang iyong itatanim. So maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Sa mga OFW po na nasa iba't ibang panig ng mundo, mag-iingat po kayo at mabuhay po kayong lahat. Bye-bye po.